Promise yan. There was once a child who was born who gave a very special gift. And that is his life. It's our time to give our best, and he really wants from us. In the story, the 13-year-old boy surrendered the gifts to Christ. And at the heart of the song is God. For us to surrender ourselves. What does God want from us? To surrender, to give the gifts of our little lives to Him.
Ate, ang galing-galing mo talaga. Ano balak natin yan? Muna tayo itigilan, lola tsaka lolo. Tara. Ay, si Lolo pala, si Lola. Lola? Wala pinto? Manay ko. Parang pinto. Si Lola. Kaya sa Lola. Dinalaw ako eh. Lola, ano pong ginagawa niyo? Ito mga ako. Ano kayo? Okay lang po. Lola, may tanong po ako sa inyo. Ano po yun ako? Ano po yun ako? May po kasi ako. May dalawa po kasi ako. Ang sabi niya, sige, ang Pasko ay pupunta po kay Santa Claus at mga regalo. Sabi naman po ni MJ, ang Pasko ay pupunta sa birthday ni Jesus. Sino po ba talaga? Birthday ni Jesus. Ano ba po itong mga Birthday regalo? ni Jesus. Birthday ni Jesus. Ano may regalo? Teka lang. Upo muna kayo, huwag kayong magtalo. Pag-usapan natin. Tama. Kain na. Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa Pasko, yung natutunan natin sa church, yung tungkol kay Jesus. Mga bata, ang Pasko, may isang lalaking nagngangalang Jose. At may isang babae naman, nagngangalang Maria. Nakatira sila sa Nazaret. Siya ay malapit ng mga anak. Kailangan nila pumunta sa bed. Teka, bakit mo nila kailangan pumunta sa Bethlehem? Upang bayaran ang ilang buwis at upang puntahan ang lugar kung saan nagmula ang kanilang mga angkan. Paano naman sila nakapunta doon? Si Jose ay naglalakad. Tapos, si Maria naman ay nakasakay sa isang asno. Dahil Pagdating nila ng Bethlehem, kailangan nilang manatili sa kulungan ng mga hayop dahil wala silang silid na matutuluyan. Guys, Merle. Ay, kasama pala. sa akin pala yun. Sa nag-props lang. Kaway ko eh. Ayaw nga sila papasukin. Bien, ano na nangyari nung nasa Bethlehem na sila? Nanganak po si Mary ng isang sanggol na lalaki. Ang tiyan, oh. Ang dami. Ay, ang tiyan. Andyan! Ay, ilang buwan na ba yun? Okay lang yan tinatayo? Okay lang. Ano naman ang pinangalan nila sa kanilang anak? Pinangalanan niyo po itong Jesus. At saan naman ang tulog ng sanggol? Sa isang sabsaban. Mga bata, ang sabsaban ay isang kahon na kung saan kumakain ang mga hayop. Puno ito ng mga tuyong dayami na malinis. At binalot ni Maria ang isang sanggol ng malinis na tuhod. Pinalo? At ano pa nangyari ng gabi na yon? May mga pastor na nagpapastor sa kanilang mga tupa at may nagpakitang mga anghel sa kanila at sinabi ang tungkol sa kapangalan. Mike? Pagkatapos, Kim, ano naman ang ginawa ng mga pastol? Sila po ay pumunta sa Bethlehem upang makita ang sanggol na si Jesus.
itong May naitatlo kari o nakadrawing. special na sanggol na nagngangalang Jesus. Kaya pala may... Siya ay anak ng Diyos. Dumating po siya upang ipakita sa tao kung gaano kabuti ang Diyos. Ito, ang mga ito ay tinuro upang maging mapagmahal sa kapwa at handa siyang mamatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon naman po, pag-usapan naman na po natin yung tungkol kay Santa Claus, sa mga regalo, kasi di ba hindi naman po kompleto yung Pasko kapag wala yun. Pero sa totoo lang, kahit wala naman itong mga bagay na to, makukumpleto pa rin natin yung Pasko. Pero isipin pa rin natin, ano pa ba yung maaari nating magawa ngayong Pasko? Bakit po meron tayong wreaths at Christmas tree? Tingnan mo yung wreaths, kung ano yung hugis nito. Ito po ay bilog na parang corona at wala po itong umpisa at dulo. Tama mga bata. Nagpapaalala ito sa atin. Yung coronang isinuot ni Jesus sa kanyang ulo ay walang katapusan at namumugad-gad walang hanggan tulad ng Diyos. Tungkol naman po tayo sa Christmas tree. Hindi ko alam po yun. Kasi di ba yung Christmas tree maganda? Siguro yun yung dahilan, kaya mahalaga yun. Kasi ang ganda eh. At kailangan po ng lugar na paglalagyan ng mga regalo. Tama kayo lahat. Anong panahon ba kinaganap ang Pasko? Sa traffic, sa siyempre. Tama. Dahil kung sa ibang bansa, hindi namumunga or hindi tumutubo ang mga bulaklak dahil sa taglamig. Kaya ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng palamuti ang kanilang mga pakanan at nilalagyan ito ng mga ilaw upang maging kaaya-aya. Tungkol po sa kandila, hindi naman natin kailangan ng pansina kasi meron naman po tayong kuryente. Pero ano naman ang ibig sabihin ng kandila? Ako ba alam ko? Napag-aralan po namin sa church na ang kandila, sumisimbolo siya kay Jesus kasi si Jesus yung ilaw ng mundo. Kasi mapapansin po natin, di ba, kapag madilim, nakikita natin kung gaano kahalaga yung isang kandila, lalo na kapag walang kuryente. Tama po ba? Po mga po. Tungkol naman po kay Santa Claus at sa mga regalo. Si Santa Claus, naging lang siya, simbolo lang siya ng pagbibigay. Pero kung iisipin natin, kahit anumang paliwanag ang ibigay nila tungkol sa kay Santa Claus, nadating pa rin tayo sa punto na ang pinakamagandang regalo na binigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang anak. Ngayon alam mo na, Kim, kung ano yung tunay na meaning ng Christmas. Diba, ate? Tama. Sige, ikaw. Ikaw na.